تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga magulang at kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang ating pag-uusapan po sa ngayon ay patungkol po sa ang layunin ng ating pagkakalikha o pagkakaroon ng buhay dito sa mundo. Kapwa nalilito ang maraming pilosopo, matatalinong tao at karaniwang mga tao sa pagsagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay nating ito. Bakit ba tayo naririto sa mundo? Ito yung katanungan. Ano ang layunin ba ng ating buhay? At sa katotohanan, binigyang linaw ng banal na Quran ang haharin, ang layunin ng pagkakaroon ng tao sa buhay na may lubusang pagpapaliwanag ayon sa sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sa kahulugan po, at hindi ko nilikha ang jin at ang tao kundi upang ako ay kanilang sambahin lamang. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Zariyat 51:56. Sa makatwid, ang ibada o pagsamba ang siyang layunin ng pananatili natin dito sa daigdig na ito, at maliban dito ay mga karagdagang bagay lamang na ating ginagamit para sa pagsasakatuparan ng ibada o pagsamba. Ngunit ang ibada o ang pagsamba ayon sa Islamikong konsepto, pananaw at kahulugan ay hindi pagkakait at pagtatakwil sa mga karangyaan at kasiyahan ng buhay. Bagkus ito ay sumasaklaw din sa pagsasagawa ng pagdarasal, sala, pag-aayuno at pagkakawanggawa at lahat ng gawain ng tao. Pagkipag-ugnayan, maging ang kanyang paglalaro at pagpapaligaya hanggat may kalakip itong mabuting layunin at mahusay na hangarin. At dahil dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi mismo sa bawat bahagi, sa kahulugan sa Tagalog, sa bawat bahagi ng katawan ng isa sa inyo ay sadaka, kawanggawa. Ang ibig sabihin nito, ang isang Muslim ay nagtatamo ng kabayaran at gantimpala maging sa kanyang pagkikipagtalik sa kanyang asawa. Subhanallah. Kumbaga, sa pagtabi sa asawa, dahil ang ating pong layunin ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay ginagawa natin sa tama na kung saan sa halal, dahil siyempre asawa po natin, kaya mayroon po tayong nakukuha na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na para bang tayo ay nagbibigay ng sadaka. At sa gayon, ito ay nagiging mga gawaing pagsamba. Ang ibada o pagsamba na siyang layunin ng buhay natin. Mga katotohanang bahagi ng buhay, kaya ang isang Muslim ay palipat-lipat sa iba't ibang uri ng mga ibada o pagsamba. Tulad po ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kung saan sabihin mo Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabihin mo Muhammad, katotohanan ang aking pagdarasal, ang aking pagkatay ng hayop bilang sakripisyo, ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para sa Allah lamang. Ito po ang ating kumbaga layunin, na kung saan ating pong ipinagkakaloob lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang, siya lamang ang Panginoon ng nilalang. Walang iba maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-An'am 6:162. So malinaw po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala pong dahilan kung bakit niya tayo nilikha sa mundo, maliban lamang na kung saan sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming talata sa banal na Quran nagpapatunay na ang dahilan kung bakit tayo nilikha ay para sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang talata po na kung saan sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Walang dahilan kung ano, bakit namin sila isinugo, no? Na kung saan para maging dalisi po sila sa mga gawain po nila, at higit sa lahat ay para sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na may kasamang dalisay o layunin na wala po tayong iniisip maliban lamang na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon pang talata sa banal na Quran, ang sabi po ng Allah, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. O sang katauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon. Sino pong tinutukoy na Panginoon? Siya yung naglikha po sa atin. Naglikha sa mga nauna sa atin, naglikha sa atin lahat. So ang dahilan kung bakit tayo sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin po siya para magkaroon tayo ng takot, pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pang ibang mga talata na nagpapatunay na ang pinakadahilan kung bakit naririto sa mundo ay para paglingkuran lamang, sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tingin po hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na mamuhay tayo rito sa mundo na may kasamang ganap na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ay hindi po maging dahilan, no, ang mundong ito na hindi natin pong paglilingkuran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katunayan po, may mga tao na dahil po sa sobrang paglilingkod, sobrang focus, sobrang pagmamahal dito sa mundo o sa makamunong bagay, kaya nakakaligtan po nila yung kanilang pinakalayunin kung bakit sila nandito sa mundo na kung saan para sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Makaalala po sila sa panahon o sa oras na sila ay babawi ng buhay, pero huli ang lahat. Kaya bang may buhay po tayong mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ipagpatuloy po natin ang ganap na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inilingin po natin sa Allah, naway mapabilang po tayo sa mga taong babawian ng buhay na kung saan panahon na siya ay ganap na gumagawa sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito po lamang, naway mayroon tayong napulot na aral po sa ating ibinahagi. Inshallah po, abangan nyo. Inshallah, ipagpatuloy natin sa susunod. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi